tribulational, no? Meron kasing paniwala na ang rapture ay mangyayari sa mid-tribulation, no? Meron ding paniniwala na mangyayari ang rapture pagkatapos ng Great Tribulation. Pero sa atin, batay sa pag-aaral natin, nakikita natin yung katotohanan na mangyayari talaga ang rapture before the Great Tribulation, no? Kaya tinatawag siyang pre-tribulational, no? Since the interpretations of men have always been many and varied on this subject, we shall allow you to be the judge as to what the Word of God teaches on this matter. Ganun yan mga kapatid. Dapat pag-aralan din ninyo. Huwag tayong umasa sa kanino mang mga hindi tayo, ibig kong sabihin, hindi naman nga hindi tayo naniniwala sa mga tinuturo ng ating tagapagturo na si Dr. Rex, yung iba nating makasama, sila Brad Rod at saka si Brother Benji. Kailangan din kasi meron tayong sariling pag-aaral natin. Kasi hindi naman na-monopolize ng isang tao ang katotohanan. So kung meron tayong katotohanan na nakikita, pagtulungan natin. Mas maganda yung ipahayag ba. Kaya nga, nararapat nga magbasa tayo ng mga aklat na nagtatalakay sa mga ganitong para madagdagan din yung kaalaman natin. Kasi pag hindi tayo resourceful, abay parang kontento na lang tayo sa kung ano yung isinusubo sa atin. So, dapat hindi ganon. Kailangan meron tayong sariling pag-aaral din. So, sa ganito na paraan, no? Yung dalawang coming ng Panginoong Hesukristo, balik tayo, ihahambing natin, magkaroon tayo ng tinatawag na comparative study. Ihahambing natin yung second coming ng Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel, vis-a-vis dito sa kanyang second coming for the caught up or the rapture of the body of Christ, no? Which is His church, no? Ganun dun. So, number 1, no? Punta tayo sa second coming ng Panginoong Hesukristo doon sa Israel, no? Number 1, i-prophesied yung second coming ng Panginoong Hesukristo sa Israel, it is a prophesied event from the foundation of the world. No? Makita natin yan sa Jude 14 to 15. No? Tingnan natin yung Jude 14 to 15. Basahin natin yung Jude. Ganito yun, Sabi dito, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Verse 15, to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. No? So yan ang pinapakita sa Jude sa second coming ng Panginoong Hesukristo para sa bansang Israel. Dito naman sa sa caught up sa body of Christ, ang coming ng Panginoong Hesukristo sa body of Christ, it is an unprophesied event, keep secret from the foundation of the world. So, ano ito? Itong kanyang caught up na sinasabi na kanyang coming upang kukunin yung kanyang iglesia na siyang kanyang katawan, ay unprophesied ito. Wala ito, hindi mo to makikita doon sa prophecy, no? Sa mga scriptures ng prophecy.
Ito ay makikita mo sa mga writings ni Apostle Pablo. No? Keep secret from the foundation of the world. Mystery ito siya. Tingnan natin yung 1 Corinthians 15:51. Oh. Sundan nyo lang po ako para ano. Ang sabi dito sa 51, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Ito yung secret. Mystery ito eh. Ito yung tinatago ng Panginoong Jesucristo. Pero kung sabihin natin, ito ba ay ano? Ang mystery ba ay na-established before the foundation? Makikita natin yan sa Romans 16:25. No? Basahin natin yung Romans. Mga kapatid, medyo mahaba-haba to. Pero kailangan ko itong tapusin kasi bukas wala ako eh. Meron kasi kaming assignment sa trabaho namin. Pupunta kami ng city. So kailangan tapusin ko to ngayon. Kung maaari, i-shortcut ko ito para matapos ko ito. Sabi dito sa Romans 16:25, Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. No? Ito yung mystery na sinasabi dito sa 1 Corinthians 15:51, kasama ito dito sa mystery na sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya yung quote up ay tinatawag itong secret coming of our Lord Jesus Christ. No? Because it is kept secret, it was been hidden in the mind of God. No? So, another thing, ay pangalawa na na instance na ng second coming doon sa bansang Israel. Christ's visible return to the earth to redeem Israel nationally. No? Makikita natin to sa Zechariah chapter 14 verse 4. Tingnan natin yung Zechariah. Kailangan natin makita itong mabasa natin yung scripture. Sabi dito sa Zechariah verse 4, And his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west, and there shall be a great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So, sa bansang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa bansang Israel, doon siya aapak sa Mount of Olives, yung tingnan natin yung aksa. Ito yung pag-alis ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ito dito eh. Yung mga saan ba yun sa aksa? Ito yun. Nung umakyat na ang Panginoong Jesucristo papunta sa langit, doon din siya umalis sa Mount of Olives. Ngunit sabi ng yung anghel, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. So kung ano yung lugar na inalisan ng Panginoong Jesucristo, doon din siya babalik, no? Dito sa Mount of Olives. Kaya dito sa Zechariah, kung tingnan natin yung Zechariah, pagdating ng Panginoong Jesucristo, Zechariah 14, excuse me, madali lang. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa Mount of Olives, saan na yung Zechariah? Madali.
15:4. Ito yung mangyayari. Sabi dito sa verse 4, and his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives. Ito yung pag-alis niya, dito yun. Nung umalis siya galing sa galing dito sa bansang Israel, doon siya sa Mount of Olives umalis. Ganon din pagbalik niya, doon din siya at aapak sa Mount of Olives. At ang mangyayari dito, mga kapatid, nung umapak na siya, bumalik siya, batay sa pinapakita ng propesya, ang Mount of Olives ay mahahati sa dalawa. No? Sabi dito, the Mount of Olives shall cleave in the midst. Diyan sa gitna, mahahati. Thereof toward the east and toward the west. And there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So, ano ito? Napaka nito na pangyayari sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Talagang pagmahati yung Mount of Olives, talagang yun, parang may pwersa na sa pag-apak ng Panginoong Jesucristo kasi mahati yung Mount of Olives Ang so mahati sa west, sa east at saka sa west. Tapos yung kalahati mapunta sa north. Ang kalahati papunta sa south. So malaking pangyayari ito pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa pagbalik niya, ito yung makikita natin. Itong mangyayari sa mangyayari sa Sikaraya, no? Mahati yung bundok. At ngayon, sa naman, sana yung ko. Dali. At dito naman sa sa kanyang invisible, sa pagbalik sa pag-caught up ng body of Christ, ang mangyayari ay ito isang pagbabalik na tinatawag na Christ invisible return in the air to catch away the body of Christ upang kunin ang kanyang katawan na siyang iglesia. Mga kapatid, dito kasi ang tinatawag na rapture, ito ay caught up sa English. Wala namang rapture sa Biblia Walang salitang rapture sa Bible. Pero, ang ibig sabihin nun, yung rapture sa English ay caught up. Kung sa Greek, kukunin natin yung sa Greek, tinatawag yung harpazo, no? Harpazo, ang ibig sabihin yun, to take out by force, no? So dito sa sa pangyayari na pagkuha sa atin ng Panginoong Jesucristo, pwersahan talaga ito. At itong harpazo, merong force ito na ginagamit. Tingnan natin yung Acts, yung nangyayari kay Philip sa Acts 8 ba yun? Acts 8, Punta tayo. Nung kukunin si Philip sa Acts 9 natin. No, ito yun. Itong sa verse 39, Acts 8, verse 39, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. Itong caught away dito, pareho din sa Greek doon sa caught up na sinasabi ni Apostol Pablo. Pareho sila ng meaning. So meaning, ang caught up pala, kung iintindihin natin ng maigi, ang caught up pala, kung kukunin na yung body of Christ dito sa earth, meron talagang mga angels na na gagawa niyan. Hindi yan basta-basta na kasi aagawin talaga ang kasi dadalhin tayo doon nasalubong tayo sa Panginoong Jesucristo. Although magbabago bigla yung katawan natin, magiging incorruptible body,
Pero malamang sa paniniwala ko, mayroong mga angels na gagawa niyan para sa atin upang tayo ay madala paitaas. Kasi dito, itong example sa Biblia tungkol kay Philip, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Itong caught away, parang inalis lang siya doon sa kinalalagyan nila, nilipat doon sa Azotus, si Philip. Ganon din bali ang mangyayari sa atin sa paniniwala ko. Kasi pareho sila sa Greek Itong caught up at saka caught away, harpatso din. Harpatso din yung caught up, harpatso din ang caught away. So sa Greek, ang meaning niyan is to take out by force, no? Kukunin talaga. So, ang gagawa niyan ay yung angels, no? Ito namang angels, they are all spirit Kung naalala niyo mo sa Hebrews, talagang tingnan natin ang Hebrews, merong ang ibig sabihin ng angels talaga, they are all ministering spirits, no? Na siyang aalalay sa mga mangmamana ng kaligtasan. So ganyan ang nakikita ko sa sa pangyayari sa caught up. At ito ay invisible return of the Lord in the air, catching away the body of Christ. No? Ang lahat ng mga mananampalataya, so totoo yung sinasabi ng Hebrews na ang bawat mananampalataya ay mayroong sariling anghel na nagbabantay na siyang magmamana ng kaligtasan. No? Tingnan natin yung Hebrews, puntahan natin para sabi natin na Hebrews 4 at tayo para maliwanag ba. Hebrews chapter 1, mabasa natin. But to which of the angels, verse 13, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? So yan. Ito maliwanag sa Hebrews 1, chapter 1, verse 13 to 14 na ang angels ay tinatawag ng ministering spirits. No? So makikita natin yung katotohanan na during the rapture ay mayroong gagawa na mayroong mga anghel na gagawa talaga na siyang kukuha sa atin upang tayo ay madala pataas. Sasalubong tayo sa Panginoong Hesukristo. Tingnan natin yung 1 Thessalonians 4:16. Unang Tesalonika. Sabi dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. So, ito palang itong kung makikitingnan natin yung verse, no? Makikita natin na yung Panginoong Hesukristo, meron siyang isang shout. Kung maalala natin si Lazaro nung binuhay ng Panginoong Hesukristo, sumigaw lang siya Lazarus, comfort. Lumabas baga si Lazarus galing sa libingan. Lumabas sa isang voice lang ng Panginoong Hesukristo. Ganon din sa atin, kasi sabi dito, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout. No? Itong shout nito ay ito yung magbubuhay doon sa mga patay na mga kasamahan nating mananampalataya na
natutulog lang doon sa ano. Ito yung shout ng Panginoong Hesukristo na gigising sa kanila. Gaya rin sa pagising kay Lazaro. No? Ito yung paniniwala ko. Nasa inyo na yun kung ano yung mga nakikita ninyo. With the voice of the archangel, no? And with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ako naniniwala ko na itong trump of God ay ito yung hudyat para sa mga angel. Kasi ang nag-ano dito ay yung archangel eh. Ang archangel, kung pag-aralan natin sa Biblia, meron siyang mga nasasakupan ng mga angel din. No? Siya yung head of angels, yung archangel. Hindi ito basta-basta lang na angel, kundi isang archangel na mayroong kapangyarihan na binigay ng Panginoon na siyang magbibigay ng hudyat, no? Sa mga anghel na siyang magdadala sa atin pataas, no? Sasalubong sa Panginoong Hesukristo. Sa 17, sabi dito, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. So tayo na mga buhay pa, no, hindi tayo mauuna sa mga namatay, kundi sasabay tayong sasalubong sa Panginoong Hesukristo diyan sa alapaap, no? So shall we ever be with the Lord, to meet the Lord in the air, no? Sasalubong tayo. Kaya ito yung tinatawag na Christ's invisible return in the air to catch away the body of Christ, no? So itong pangatlong coming sa for the nation of Israel ng Panginoong Hesukristo. Judgment of Israel and the nations on earth. Makita natin to sa Matthew 25:31. Tingnan natin yung Matthew 25:31. Ito yung mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa 31, sa Matthew 25, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. So ito na yung pag-ano ng Panginoong Hesukristo. Pagbalik niya sa bansang Israel, umapak na siya doon sa Mount of Olives. Ngayon, ang kasunod nun, magja-judge na siya sa bansang Israel dito sa lupa, no? Ayon sa Matthew 25:31 at saka doon sa Jude verse 14 and 15. Tingnan, balikan natin yung Jude, kung ano yung ano. Nabasa natin yung kanina, pero balikan natin para makikita natin, i-picture out natin yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel. Sabi dito, sa verse 15, to execute judgment upon all. Ito, tutugma din ito doon sa Matthew 25:31 na nag-execute ng judgment ang Panginoon. And to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners had spoken against Him. Doon na huhukuman yung bansang Israel. Din dito naman sa during the caught up sa body of Christ, ang sabi nito, there will be the judgment seat of Christ. Ayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:10. Tingnan natin, basahin natin. 2 Corinthians 5:10. Sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done
whether it be good or bad. So ganito yun mga kapatid. Ang mangyayari during the caught-up, no? Kasalubong tayo sa Panginoong Jesucristo at sa nakikita ko, doon din sa, sa air, doon din siya ng judgment niya. Tingnan natin yung, yung Romans 14. Mayroon kasing sinasabi sa Romans 14, judgment seat of Christ rin. Sabi dito sa Romans 14, sa verse 10, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou sit at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. No? So ito yung nakikita natin. Ito yung nangyari sa Israel sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo doon sa bansang Israel at mangyayari dito sa caught-up sa atin, no? Pagkuha niya sa atin upang dalhin tayo doon sa alapaap upang tayo doon siya magbibigay ng kanyang judgment sa atin. Hindi yung judgment tungkol sa kasalanan, kundi judgment sa pagbibigay ng reward. Doon kasi ma-examine yung natin, yung mga ginagawa natin. Dali lang. Iba ito sa Lord's coming doon sa kasi the Lord's coming in the air will not be visible to the inhabitants of the earth, no? Ayon sa 1 Corinthians 15:51 hanggang 52. One reason for this is we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. W.E. Bynes describes a moment as an increment of time. Ibig sabihin, meron itong sa isang iglap lang, sa isang kisap mata, o sa split of second ng time, which is indivisible, no? Yan ang mangyayari sa atin. Thus, the velocity of our change will be so sudden that we shall be translated to glory in an instant, the day following the rapture, no? Merong maraming mga mangyayari na balita sa mga Christian, no? Maraming dahil mawawala tayo dito sa mundong ito. So, sa pangyayaring yan, maraming magtataka, bakit nawala si Lalo na yung mga kapitbahay, hindi na natin nakita yung si Hindi nila alam yun na tayo pala ay kinuha na ng Panginoon. No? Na-rapture na tayo. So, patuloy tayo din sa patuloy tayo doon sa paghahambing natin sa na second coming. Almost everyone agrees that the second coming of Christ is slated to take place at the close of Daniel's 70th week or the end of the Great Tribulation. This particular coming of our Lord is a prophesied event. That is, it has been foretold by the prophets since the world began. The earliest chronological reference to this glorious advent is made by Enoch, who was among the first descendants from Adam. Doon yun sa John 14, na sinabi ni Enoch, na behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. This passage takes us back to the dawn of creation. Indeed, to the very beginning of time as we know it. Thus, Enoch, who is said to have walked with God, was the first to reveal that the Lord will return to the earth in a flaming fire of vengeance to execute judgment on his enemies. Those who twist the scriptures to their own
own destruction contained that Enoch's prophecy is found nowhere in the Old Testament. Therefore, it would be impossible for Jude to have quoted him. Such reasoning calls into question the veracity of God's word. Marami kasing mga na hindi naniniwala sa sinasabi ni Enoch. Bakit nabanggit ni Enoch yan ni Jude yan? Itong sinulat ni Jude. No? Such reasoning calls the question the veracity of God's word. Please read the passage closely again. Jude does not imply that Enoch ever wrote the prophecy. Rather, he verbally spoke, saying these words to those of his generations as a warning of the judgment to come. Ano nangyari? Sinsara mga kapatid at merong naka-disturbo. So, tuloy tayo. Many have inquired through the years as to the identity of these saints in the passage. If we keep in mind that when Enoch originally spoke these words, the body of Christ was a safeguarded secret. This means only the prophetic saints could be in view. So all those who believe under the old economy, from Adam to Stephen, including the martyrs of the future tribulation, will return with Christ in His second coming. So yun palang yung mga Old Testament saints mula kay Adam hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay sila ay magiging kasama, no? Yung mga martyrs, no, will return with Christ in His second coming. Inasmuch as the body of Christ has a heavenly hope and calling, we will not be numbered with this company who witnessed firsthand the horrors of Armageddon. Those who have spent their lives studying the canon of Holy Scripture believe that the book of Job is the oldest book of the Bible. If this is true, and we have no reason to doubt that it is, then Job predates the Pentateuch by 4 centuries. Interestingly, Job also predicted the second advent when he wrote, "For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth." So kahit si Job, nagprophesy na siya na babalik talaga ang Panginoong Jesucristo at siya ay tatayo sa lupa. Ayon sa Job 19, chapter 19, verse 25. No? The testimonies of Enoch, Job, and many others bear witness that the prophetic saints not only comprehended the Lord would return to the earth, they likewise look forward to it with confident expectations. So yung mga testimony nila ni Enoch at saka ni Job ay
ay siya nagpapatotoo na doon sa mga prophetic sense na maunawaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay babalik talaga dito sa lupa. No? In prophecy, Christ is frequently referred to as a judge who will one day return to the earth to execute judgment upon the ungodly. Here in Revelation chapter 1, verse 12 to 18, the Apostle John gives us a sovereign glimpse of the Holy One who will judge the world in righteousness. Sabi dito, puntahan natin yung Revelation, Revelation 1, chapter 1, verse 12, Revelation 1. Ito yung actual na pakita sa bago bumalik ang Panginoong Jesucristo, yung pangyayari sa Revelation 1 verse 12 to 18, no? Ang sabi dito, and I turned to see the voice that speak with me, and being turned, I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the case of hell and of death. So ito yung ipinapakita kay John doon sa isla ng Patmos bago bumalik ang Panginoong Jesucristo sa lupa, no? Sa kanyang second coming dito sa kanyang pagbalik dito sa sa bansang Israel. The Apostle John gives us a sovereign glimpse of the Holy One who will judge the world in righteousness. No? Standing, preparing to act in the midst of the golden lampstands, just so one like the Son of Man. At first glance, there seemed to be some doubt in the mind of the Apostle as to whom he had seen. Parang nagdududa pa si John kung sino yung nakikita niya. Was it the Son of Man or was it another? John, of course, remembered the Lord as the lowly Jesus who hungered and thirsted and grew weary from his journeys. But now the Apostle was seeing the Son of Man in a completely different form, a form that startled him. He beheld him preparing to pour out his wrath upon this evil world system. Nagtaka si John, hindi siya makapaniwala. Yun pala, ang nakikita na ay yung glorified appearance ng Panginoong Jesucristo doon sa isla ng Patmos. No? His head and his hairs were white like wool. No? Maputi, parang wool, which suggests he will judge righteously. And his eyes were as a flame of fire, searching out and exposing the secrets of men. Moreover, all hidden things of dishonesty will be brought to light, and his feet like unto fine brass, as if they were born in a furnace. Brass is normally associated with judgment in the scriptures. Therefore, when the
the Son of Man returns in his fury, he shall trample his enemies underfoot, and their blood shall run to the horse bridles. Ayon sa Revelation 14:20. Maraming dugo ang dadanak diyan sa pagbabalik ng Panginoong Kristo sa kanyang judgment. Little wonder John marveled at the appearance of the one in the midst of the lampstands, and questioned who it was. He had never witnessed such an unbelievable sight in his life. Hindi niya nagtaka si John kung sino yung nakita niya. Pero yung nakita niya pala ay yung glorified appearance ng Panginoon. No? As the signs of the end times run their course, they will be followed by the appearing of the Son of Man in heaven with lightning speed. He will descend to the battle with the sinful world. John adds, and I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war, and he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Ayon sa Revelation 19, chapter 19, verse 11-13. In that day, men will gaze in sheer terror as the judge of all the earth overwhelms them with the glory of his presence. So, mamamangha na ang lahat ng mga naninirahan sa lupa sa pagbalik ng Panginoong Kristo during the judgment. Like the grapes that are crushed in the vat of harvest, the blood of his enemies shall stain his garment. So, sa pagkagaya ng pagpipiga ng ubas, ng grapes, no? Ganon din ang ng Panginoong Kristo, pag-judge sa kanyang mga kaaway. So, dadanak ang dugo, no? At ang dugo ng kanyang mga kaaway ay magkakaroon ng batik sa kanyang mga damit, no? Pero some have reasoned that perhaps the vesture dipped in blood here is a reference to the blood-stained garments of Calvary when the Savior died for the sins of the world. Pero hindi yan ibig sabihin noon. Yung blood kasi ng Panginoong Kristo ay talagang panglinis ng mga lahat ng kasalanan ng tao. The first time Christ came, he did so as the Savior of mankind. However, in his second coming, he appears in vengeance to judge and make war. Ito kasing second coming ay makipaglaban ang Panginoong Kristo sa kanyang mga kaaway. At ito ay kasama na dyan ang vengeance, yung sinasabi baga ng Panginoong Kristo na pag kayo ay inaapi, kayo ay parang sinusugatan kayo, huwag kayong gumanti. Ako ang gaganti. Kaya kasama ito dito sa pag-judge ng Panginoon sa lupa. No? Kaya maraming dugo talaga ang dadanak sa panahon na yun. Sadly, the hour of redemption will have been passed. For those who have received the mark of the beast are doomed forever. No? Sa ng Antichrist, talagang marami ang magiging kaaway ng Panginoong Kristo kasi marami ang matatakan ng mark of the beast na yung 666. So, dadami ang kaaway ng Panginoong Kristo dahil sa mga taong natatakan ng 666. Doon dadanak ang dugo. At talagang pupuksain sila ng Panginoong Kristo. Ipapakita niya dito sa lupa ang kanyang galit, no? Ang kanyang galit sa kasalanan, maliban sa galit niya tungkol sa mga kaaway ng kanyang piniling bansa, ang Israel. Doon talaga niya ibubuhos ng Panginoon sa time na ito. Kaya nga ito ay tinatawag na ang time na ito ay judgment, no? Vengeance, tinatawag itong vengeance judgment. Ang lahat ng mga saints na inaapi at
kinukutya sa during their time in this earth, no? Dito inubuos ng Panginoon ang paghihiganti niya, no? Pati yung nangyari sa mga dito mga talagang dadanak talaga ang dugo. Furthermore, the day of our Savior died, they stripped him of his robe, and the soldiers cast lots for it. How then could have it been stained with his blood? Nor is this to be understood in a symbolic sense. We believe Isaiah resolved the matter when he prophesied of his future day. For I, ibig sabihin si Christ, will treat them in mine anger, and trample them in my fury. Talagang ipapakita niya ang kanyang galit. And their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment. Ayon sa Isaiah 63, verse 3. And said friend, no? Para sa mga hindi pa naligtas, this day of calamity looms on the horizon, not to mention that hell yawns before you, no? Ang impyerno ay talagang sa kanila, sa mga hindi ligtas. Pero meron pang time, no? But there is still time, there is still hope. No, ang pag-asa lang sa mga hindi paligtas ngayon ay habang tayo ay nandito pa sa dispensation of grace, ay ipahayag natin sa kanila yung awa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga katuruan ni Apostol Pablo. This dispensation of grace will serve as their sabihin natin na amnestia na ibinibigay ng Panginoon upang sila ay manumbalik, ma-reconcile doon ayon sa 2 Corinthians 5, no? 18 to 20, no? Kaya yung bansang Israel sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay talagang dadanak ang dugo. Ngayon may gira sa Israel. Hindi pa man nila binumba yung mga tao. Ang binumba lang ng Amerika at saka Israel ay yung mga sinasabi na yung pile up ng mga armas ng Iran, no? Sa ngayon, hindi pa yung mga tao. Hindi mo na iniiwasan nila na yung bomba ay babagsak doon sa maraming tao. Hindi doon lamang sa mga armory or sa mga may mga bomba na stockpile ng Iran, no? According to the biblical record, when all hope seems to be lost at the close of the Great Tribulation, Christ will descend from the eastern sky and literally stand on a well-known hill in Jerusalem, which is the Mount of Olives, no? As mentioned earlier, Job was the first to state that the Lord would stand on the earth. To give you some concept of the time frame, we are speaking about Job and Abraham were probably contemporaries, no? Ang ipinapakita sa kasulatan, itong si Job at si Abraham ay parang ang kanilang estado ay parang nasa parehong panahon sila. They are contemporary, no? In both cases, wealth was determined by how many servants and cattle one possessed, no? Kasi yung mga tao nung panahon nila Abraham, makikilala mo lamang sila na sila ay mga taong mayaman kapag ikaw ay maraming hayop. So, understood na dapat lang na kung ikaw ay sumasamba sa Diyos, ay dapat lang na marami kang kahayupan na inaalagaan. Kasi yung hayop ay yun yung ginagamit nila sa
pag-atone ng kanilang mga kasalanan. Yung bang parang ialay nila because of their sin, kasi yun ang inuutos sa kanila ng Diyos. Kaya nag-iimbak sila ng mga hayop, mga tupa, nag-aalaga sila. So, kung mayaman ka, doon sa panahon nila, dapat ikaw ay mayroong mga kahayupan. Importante sa kanila yung mga baka, mga karniro, o yung mga lambs. Kasi yun ang inaalay doon sa sa pagsamba sa Diyos upang mapawi yung temporarily yung galit ng Diyos sa kanila. Yun yung sa panahon nila Abraham at saka ni Job. Kaya tinatawag dito sa na si Abraham at saka si Job ay magka-contemporaryo sila. Sabi ni Job, "And though after my skin was destroy this body," ibig sabihin is natural body, "yet in my flesh," ibig sabihin is resurrected body, sabi ni Job, "shall I see God." Doon sa Job 19, chapter 19, verse 25 and 26. Here in Job's journal of affliction, he found comfort in the word of God despite all of his adversities. Graciously, God had given Job hope which enabled him to endure the loss of his family, all of his possessions, and even his health. He counted his eternal inheritance more important than anything this world had to offer. This is a lesson that many would do well to heed today. Perhaps it will be helpful if we examine these promises more carefully. Kasi yung mga promises ng Diyos doon sa panahon nila Abraham at sa Job ay iba yun sa atin ngayon. Sa atin ngayon, hindi naman tayo ibig sabihin yung pinalanginan ng mga material ng mga bagay, yung mga sa earth, yung kayamanan dito sa earth. Kasi umaasa tayo na yung rapture is very imminent. Ibig sabihin ng imminent na kahit sa anong oras, anong segundo, anong araw, talagang darating ang Panginoon. Kung tayo ay nagkaroon ng blessed hope sa caught up, sa rapture, no? Zechariah tells us the precise location on the earth where the Messiah will stand. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. So mahahati yung Mount of Olives sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, sa pag-apak niya doon sa Mount of Olives. And there shall be a great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. So yung kalahati malipat doon sa north, kalahati doon sa south, ayon sa Zechariah 14 verse 4. You will remember that at the close of our Lord's post-resurrection ministry, he ascended into heaven in plain view of the disciples as they stood there in wonderment with their mouths hanging open. Two angels stood by them in white apparel and said, "Why stand ye gazing up into heaven?" Ayon sa Acts 1:11. No? "And where were the disciples standing at the time? Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet." No? So, doon din sa Mount of Olive. So, maliwanag na pagbalik ng Panginoong Jesucristo, kung saan siya umalis, doon din siya babalik sa Mount of Olive. No? So, Christ will return in His second coming to the exact spot
that he ascended from on the Mount of Olives just prior to the day of Pentecost. Interestingly, there will be one major difference when the Lord returned to Jerusalem in the future. When the source of his feet touched the Mount of Olives, it shall cleave to the east, to the west, no? Creating a great valley. Probably this is the valley of Jehoshaphat spoken of by the prophet Joel. Since Jehoshaphat means Jehovah judges, this is presumably the location where the Messiah will gather the nations to be judged. Ayon sa Joel 3:2, Matthew 25:31-46. The reader should take great care here not to confuse the judgment of the nations with the white throne judgment at the end of the millennial kingdom. No? Dapat hindi tayo mag-confuse sa judgment ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik dito sa bansang Israel during sa kanyang judgment doon sa great white throne judgment at the end of the millennial kingdom. No? Dapat hindi natin yan i-confuse. Dapat maliwanag sa atin yan na iba yung judgment ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang paghahari sa bansang Israel at sa kanyang judgment doon sa great white throne judgment na mangyayari after the millennial kingdom. No? The purpose of the second coming is to deliver Israel from the hand of her oppressors and establish the millennial kingdom. But before anyone is permitted entrance into the kingdom, Christ will judge Israel and the nations. After the angels regather Israel back into the promised land, the judge of all the earth will cause her to pass under the rod. Ayon sa Ezekiel 20, verse 33-40. In biblical times, the shepherd made the sheep pass under the rod for three reasons: to number the flock, segregating the sick and injured, and separate those that were not his possession. This is a striking picture of what will transpire when Christ establishes the throne of his glory in Jerusalem. The great shepherd will cause the entire sheepfold to pass under his divine scrutiny. Talagang anuhin ng Panginoon during sa kanyang pag-judge sa Israel. No? Kaya sa dispensation of mystery, yung mga language na kagaya ng lamb, yung sheep, mga ganon na mga language, ay hindi mo pwedeng i-apply dito sa dispensation of mystery. Kasi iba yung doon wala na kasing sheep dito kasi maraming nakiklaim ngayon na mga mananampalataya na sila ay sheep of Christ, no? Sila yung mga tupa daw ng Panginoong Hesukristo. Yung mga ibang mga denominasyon. Kaya dapat sa atin meron kasing ibang language yung prophetic scriptures at saka yung language dito sa epistles ni Apostol Pablo. Dapat maging alerto tayo sa ating pag-aaral. Kasi doon, isa yun sa mga palatandaan na hindi nila naintindihan yung mystery. No? Pag magbanggit na sila ng sheep, yun, agad mahalata, ma-discern natin na ay wala, hindi ito alam yung misterya. Kaya, ganoon agad, makaiwas agad tayo sa kanilang mga, maraming nag-iimbita sa akin na magsali sa kanilang Bible study, pero sabi ko, kasi daw, ina-apply nila sa atin yung mga sinasabi nila na naligaw daw tayo, para tayong tupa na naligaw. Sabi ko, bakit mo sinabi na taga-Israel ka ba? Yun, doon na sila magkaroon ng yung mga ibang denominasyon. Kaya, ito yung mga pag-aaral natin, yung second
kino-compare natin yung second coming doon sa rapture. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa sa rapture of the church, no? Punta naman tayo sa rapture of the church. Yung mga in summary, the second coming of Christ was a prophesied event that promises the Lord's return to the earth and the end of Daniel's 70th week. No, ito kasing pagbabalik ng Panginoong Jesucristo doon sa Israel, ayun yung katuparan ng 70th week of Daniel, no? Ayon sa Zechariah 14 verse 1 to 4. The rapture, on the other hand, is an unprophesied event that promises the appearing of the Savior in heaven, preceding the tribulation period. Bago mangyari yung tribulation period, kailangan mo nang maalis yung body of Christ, tayo. Yung mga lahat ng mananampalataya sa gospel of grace, no? Yung mga naligtas during the dispensation of grace, ayun yung mga nagiging membro ng body of Christ, which is the Church of Christ, no? Kaya yun, kailangan talagang maisiparo tayo. With the introduction of this present dispensation, our Lord is cast in a completely different role. Today, He is the Lord of glory, not willing that any should perish, but that all will come to a knowledge of the truth. Kaya ngayon, sa panahon natin ng panahon ng amnesty, panahon sa dispensation of grace, ayaw ng Panginoong Jesucristo, gusto niya, ayaw niya na mayroong maliligaw during dispensation of grace. Kaya nga tayo, ini-encourage tayo na we have to share the gospel to all people, kahit sino pa yan, Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos ay maligtas ang lahat. No? Ayon sa 1 Timothy 4:7, no? Tingnan natin yung 1 Timothy, puntahan natin. 1 Timothy 2. Sa tayo? Verse 1. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, dapat pala na ipagdasal natin yung lahat ng mga tao ayon sa verse 1. For kings and for all that are in authority, kahit pa man yung mga hari at lahat ng nasa authority, that we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Ayon sa verse 2. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito yung kalooban ng Panginoon Diyos. Sa verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. No? So, ang gusto ng kalooban ng Panginoong Diyos ay maligtas yung lahat ng tao. At pagkatapos mong maligtas, no, magkaroon ka ng kaalaman or knowledge of the truth. Natural lang, dapat ka munang mailigtas. Hindi yung iba kasi gusto makaalam agad sa mga nakasulat sa Biblia. Yun ang gusto nila. So, ito pala, ganito yung sequence pala na dapat ang tao iligtas mo na bago siya makaalam sa mga katotohanan. Alam mo kung bakit? Ay itong mga nakasulat ay puro ito spiritual na mga bagay. Hindi mo ito maintindihan kung hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu sa kaunawaan. So, kailangan iligtas ka muna. Ganito yun ang doon. Maligtas muna, kaya nga sa ating pag-share ng gospel,
Hindi naman natin pinipilit na maligtas talaga yung tao. Ipinaubayan natin yun sa banal na Espiritu. Ang sa atin lang, ma-share natin yung salita ng Diyos. Hindi natin dapat pilitin ang tao na maniwala sa atin pag siya sa Kanya. No? Ibigay natin yan ang banal na Espiritu ang siyang magkukundik sa tao. Hindi tayo dapat pumilit sa tao na maniwala sa atin. Ang karamihan kasi, pipilitin nila na maniwala sa kanila, sa kanilang pag-preach ng Word of God, maniwala sa kanila agad yung tao upang dalhin sa kanilang mga grupo, sa kanilang kongregasyon upang dumami. Ang motibo kasi sa kanila, sa pagganon ay paramihin mo yung mga Hindi ganon. Ang sa atin, ang layunin ng Panginoong Diyos sa atin ay i-share natin yung gospel upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. So, huwag nating sa ating sarili na makumbinsi yung tao. Hayaan natin yung banal na Espiritu ang magkumbinsi sa kanya. Kasi yung word niya, pag narinig niya yun, sabi baga, faith cometh by hearing. Hindi naman yung pirsahan mong dalhin agad sa kongregasyon ninyo yung tao, hindi yun. Marami kasing ayon na salaman ba ang ginagamit sa pag-share ng gospel. Kasi gusto nilang pilitin yung tao na sumanib sa kanilang grupo. Hindi ganun. Ang sa atin kasi, kahit hindi ka sumali sa amin, makinig ka lang sa salita ng Diyos. No? Yun ang importante. Kasi ang banal na Espiritu na ang magbigay sa kanya ng kaliwanagan. Hindi naman tayo Kaya yun, kailangan, kasi ang tao baga, pag nakarinig ng gospel, ayon sa Ephesians 1:13, no? After you hear the word of truth, no? After you believe, you will be sealed with the Spirit of God, no? Masilyuhan ka sa Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu niya mismo, sa time na ikaw ay mag-aaral ng salita ng Diyos, pag-aralan mo, siyempre maku-curious ka kung ito pala yung mga sinasabi. Pag-aralan mo yun, magkakaroon ka ng kaalaman, magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng knowledge. Hindi yung yung sa pamagitan ng pamamaraan mo, makumbinsi mo yung tao. Meron kasing mga na minsan ay sa kanggo, doon, yun ng karunungan. Siyempre, yun ang magbigay ng pangunawa sa tao. Kasi, sa hindi pa tayo ligtas, patay tayo espiritu Wala talaga tayong maintindihan sa mga spiritual na mga bagay. Ayon ba sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 2 na yun? Tingnan natin Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So ang Espiritu ang siyang magpaunawa sa atin. No? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Hindi mo maintindihan yun kung wala kang binigay ng Espiritu ng Diyos sa iyo. No? Kasi yung tao,
Halimbawa, nasiran mo ng gospel, hindi naman agad yan maniwala sa iyo eh. Pero darating ang araw, pag makonvict siya ng banal na espiritu, ay ma-realize niya, parang totoo yung sinasabi nila na ano. Yun. So, patuloy tayo. No? We would venture to say that probably most believers have read the foregoing passage or this akin to it hundreds of times. No? So, kailangan din pala na marinig ng isang tao yung salita ng katotohanan sa maraming bisis. Hindi lang isang bisis. Kaya dapat talaga sa pag-aral ng Biblia ay para ma-digest mo yung isang chapter o isang passage, kailangan balik-balikan mo siya balik-balikan mo siya pagbasa. Yun ang tinatawag na meditation ni Apostol Pablo. Hindi yung meditation na nag-iisip ka na yung pag-meditate ng salita ng Diyos ay i-analyze mo siya, balik-balikan mo talaga siya pagbasa upang maunawaan mo. At pati yung mga konteksto noon. Since the passages are read over so casually, most have concluded that they are merely Paul's salutations to the churches. No? However, a closer evaluation discloses that this is simply not the case. Notice, it is grace and peace from God our Father, no? Not from Paul. In other words, this is a divine declaration that God has made to every member of the body of Christ that He will withhold His wrath until the completion of this dispensation which will close with the rapture. Ganito yun mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, ang Panginoong Diyos ay hindi nga nagbibilang ng hindi nagbibilang ng kasalanan natin dahil nasa tayo, period of amnesty tayo. Hindi nagbibilang ng Diyos ng Kasi ang ipinapang ng Panginoon ay yung marinig yung magandang balita sa kaligtasan, yung grace gospel, no? Every day is another day of God's grace and peace, which is much to be thankful. Some though may charge that we are not in touch with reality. After all, the world is coming apart at the seams as violence and evil threaten the very fiber of our existence. It is essential that we do not confuse the day of man with the day of the Lord that lies ahead. These things should give each of us a new sense of appreciation that we are presently living under God's declaration of grace and peace. No? Grace and peace. This declaration guarantees that, number one, God has reconciled the world unto Himself. Ayon sa 2 Corinthians 5, chapter 5, verse 18-19. Therefore, giving every man an opportunity to be saved. During this time of amnesty, God is not imputing their trespasses to them. No? Yung amnesty, yung period na binigay ng Panginoon na talagang ang tao ay makipag sa kanya, kasundo sa kanya, ma-reconcile doon sa kanya. Until God completes His plans and purposes with the body of Christ. Salvation is by grace through faith during this time of amnesty ayon sa Ephesians 2:8, Romans 4:16, and Titus 3:5. We are kept by grace. We live by grace. And grace shall lead us home, which is in heaven. No? The rapture of the church will be the triumph of His grace, as we who are the trophies of His grace are seated with Christ
in the heavenlies. Then shall every man receive the praise of God. No? So, tayo pala ay mga troops of grace, tayong mga mananampalataya sa gospel of grace, mga kapatid. When the trump sounds, the body of Christ is said to be caught up into heaven at the rapture. At this coming, the Lord remains in heaven, which necessitates that we be removed from the earth and translated into glory. No? Nasaan ba yung heaven, no? Astronomers tell us that the center of our solar system is the sun. From the standpoint of the physical universe, they are correct, of course, since the planets all orbit around the sun. So, nag-ikot ang lahat ng mga planeta sa araw, no? But according to the determinate counsel of God, however, the earth is the center of all God's plans and purpose. Ayon sa Psalms 104, verse 5 to 31. Therefore, the heavens are the always spoken of in relation to the earth, not the sun. Of course, the theories of how many heavens are taught in the Word of God range from 1 to 12. No? So, sa iba na mga mga hindi nakaalam sa kasulatan, sa scriptures, ay marami daw ang heaven, no? Pero sa ating pag-aaral, meron lang 3 heaven ayon sa scriptures. The first heaven is our atmosphere, where we live and move and have our being. The second heaven is our galactic system, where an innumerable host of stars take us to the outer reaches of the known universe. The third heaven is the heaven of heavens, or the abode of God, which brings us to a place beyond the realm of time. No? Dito sa ating, sa first heaven, ano pa tayo ng time? Yung tinatawag na meron pang ng time. Tayo sa time. Pero pag lumabas na tayo doon sa even the second heaven, meron din, sakop pa rin tayo sa time doon. Especially kung mag-travel yung rocket doon. Siyempre, kahit yung speed of light ay naka-measure pa rin yun sa time. No? Pero pagdating doon sa third heaven, wala ng time doon. Eternity na yun. Hindi na sakop ng time yun. Kasi doon nakatira ang Panginoong Diyos. Yun ang kanyang abode, no? Or habitation. Nandyan pa ba kayo? Parang wala nata. Pastor, nandito pa. So, sa itong ating ginawa, ito kasi compare natin yung yung second coming ng Panginoong Kristo doon sa Israel, bansang Israel, saka yung coming niya para sa body of Christ, no? Unlike the second advent, the Lord's coming in the earth will not be visible to the inhabitants of the earth. Ayon sa 1 Corinthians 15, 51, 52. One reason for this is we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye. As an increment of time which is indivisible. Pag yung twinkling of an eye, yung wala yung ng seconds lang yun. Hindi yun umabot ng matagal. Babaguhin agad tayo. The velocity of our change will be so sudden
that we shall be translated to glory in an instant. The day following the rapture, no? Marami ng mga mangyayaring balita sa mundo. Kasi nawawala na yung mga ibang tao eh. Tayo yun. Mawawala tayo. Because the Savior will remain hidden away in heaven, not one eye shall see him, nor shall the graves be opened, which is in keeping with the nature of our program. Inasmuch as all these events transpire simultaneously, it is possible that the sounding of the trumpet may serve a twofold purpose. So yung pagtunog ng trumpeta, dapat pala maging alerto tayo. Kasi tutunog yung trumpeta eh. Pero sa paniniwala ko, yung trumpeta ay para yan sa mga parang ng alarm ng doon sa mga angels. No? Pagtunog ng trumpeta, no, sa talagang, na yun, hudyat na yun na, kukunin na yung body, mga members ng body of Christ, dalhin doon sa kung saan ang Panginoong Jesucristo na sasalubungin natin. So, pagsalubong kasi sa Panginoong Jesucristo, sabi ng 1 Thessalonians 4:17, "Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air." Sasalubong tayo sa Panginoon doon sa alapaap, sa kahanginan, no? You term meet, yung meet na parang meeting ba? Yung meeting na yun ay talagang schedule na, no? Used here by the apostle collects our thoughts around the idea of a planned meeting, no? Kailan ito nakaplano? Doon pa yan before the foundation of the world. Ayon sa Romans 14:10. Tingnan natin yung Romans 14, verse 10. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou sit at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Tatayo. Alam na to ng Panginoon na tatayo yung mga for the judgment seat of Christ. At saka sa Ephesians 1:4-5, sa Ephesians, tingnan natin yung Ephesians. Sabi dito, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. No? Meron tayong titingnan na isang versikulo, yung Romans 8, Romans 8:14. Sabi dito, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. No? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. No? Ito yung sinabi sa Ephesians 1:5 na predestinated tayo. We are predestinated. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. No? To the praise of the glory of His grace. Verse 6, wherein He had made us accepted in the beloved. No? Talagang itong pag sa meeting natin sa Panginoong Jesucristo ay nakaplano na ito. No?
unlike the judgment in the kingdom, only believers who are members of the body of Christ in particular will appear at the judgment seat of Christ. Sins are not the issue at the Bema seat, for we have already been washed in the blood. But there will be a thorough examination of our conduct from the time of conversion. So, mula nung maligtas tayo, yung mga karanasan natin, mga ugali natin na talagang merong examination noon, no? Meron talagang judgment na doon sa bago ibigay yung reward, no? Hindi na kasi issue yung kasalanan dito eh. Ang issue dito kung paano mo na-enjoy yung grace ng Panginoon na binigay sa atin, paano mo na use or paano mo na gamit sa iyong pamumuhay. Doon tayo huhukuman. Doon tayo i-examine ng Panginoon. The thorough examination of our conduct from the time of conversion. No? There is an audit, no? Mayroon tayong account na na babantayan sa ating pamumuhay bilang grace believer. The Lord of Glory is going to require an accounting at the hand of every member of the body of Christ. So talagang accountable tayo doon sa Panginoon kung paano natin ginamit yung kanyang biyaya sa ating pamumuhay. Kaya sa ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, mag-ingat tayo mga kapatid na wala silang masabi sa atin. Kahit sa ating mga ginagawa, sa pagsasalita, at kahit pa man sa ating pag-iisip, kailangan mag-ingat tayo na hindi tayo makapag-isip ng sa kapwa natin upang yung kapwa natin ay hindi matisod sa kanyang nakita sa atin na pamumuhay. Lalo na doon sa mga hindi mananampalataya. Tayo ang sarili natin ang siyang mag-win, no? Mag-win sa kapwa natin upang madala natin sa Panginoong Kristo. Kung pangit yung pamumuhay natin sa ating community, no? Wala talaga tayong madalang kaluluwa, no? Di bali na maghirap tayo as long as we are, no, in the grace of God. Kailangan na ingatan natin yung ating pamumuhay. Marami kasing mga nag-aaral sa banal na kasulatan na hindi sila masyado concerned sa Christian living. Mas concerned sila sa sa mga natutunan, sa mga nalalaman nila sa Biblia kaysa doon sa pamumuhay natin. Mga kapatid, this is to admonish you na yung personal natin, doon natin madala yung kapwa natin sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng natin sa biyaya ng Diyos, no? Every thought, action, deed, and even our motives will be reviewed at the judgment seat of Christ to determine how faithful we were to the cause of Christ. After our reigning position is determined at the Bema seat, we shall be seated with Christ in the heavenlies far above all principalities and powers. As Gentiles, we are citizens of heaven through peace of His grace. We are first-class citizens, that is, who have rights and privileges as the sons of God.
Brothers and sisters, think of it. No? We shall reign with Christ in glory, honor, and power for eternity. Ito yung sinasabi doon sa Romans 8:18. Balikan natin yung Romans 8:18. Basahin natin. Sabi dito, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Ito yun. Pinapakita dito during the judgment seat of Christ. No? Yung kanyang bima judgment. So, hindi ko na lang kasi wala time, hanggang dito na lang muna. No? Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga sa pakikinig.